Gino, sabi ko sa kanya sa telepono, gusto kong baguhin ang aking huling habilin lahat ng ito. May katahimikan sa kabilang linya. Siguro nagulat siya. Alisin mo ang pangalan ng aking anak na si Marco at ang asawa niyang si Celia. Sa lahat ng aking ari-arian sa pagpapatuloy ko at ang boses ko ay kalmado, pero sa loob-loob ko parang may bumabagsak na pader. Ang bahay na ito, ang bahay na pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon, ibenta mo. Ang perang pinag-ipunan ko para sa aking pagtanda. Ilagay mo sa isang trust fund na hindi nila kailanman mahahawakan. Ang mana na akala nila ay kanila na, wala na, burado na. Oh, ginawa ko yon. Ang mana na nagkakahalaga ng 25 milyong piso, ang mana na pinlano na pala nila kung paano paghahati-hatian, ay kinuha ko pabalik. Dahil ang hindi nila alam ay narinig ko ang lahat. Narinig ko ang plano nila para sa akin. Isang regalo daw, sabi nila. Isang sorpresa. Dumating ang kaisa-isa kong anak na si Marco sa bahay ko 3 araw na ang nakalipas. May dala siyang ngiting hindi ko nakita sa kanya sa loob ng maraming taon. Isang ngiting abot tenga. At sa kanyang kamay may hawak siyang isang sobre na kumikinang na parang ginto. Ako si Ricardo. 64 na taong gulang. Biyudo na. Inilaan ko ang buong buhay ko para sa batang yan. Nang mamatay ang kanyang ina, siya na lang ang naging mundo ko. Nagtrabaho ako ng 2 trabaho. Tinanggap ko lahat ng raket para lang mapag-aral siya sa Ateneo. Ibinenta ko ang mga alahas ng kanyang yumaong ina nang may basbas mula sa kanya para lang sa kanyang matrikula. Ang mga pangarap ko para sa sarili ko, isinantabi ko lahat dahil ang pangarap ko ay siya. Ang makita siyang maging isang mabuting tao, isang matagumpay na lalaki, iyon lang ang tanging hiling ko sa Diyos. Kaya nang iabot niya ang sobrang iyon at nakita ko ang laman, mga tiket para sa isang marangyang cruise sa Timog Silangang Asya, napaiyak ako. Umiyak ako na parang bata. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi kong, "Anak, salamat. Salamat sa Diyos at biniyayaan ako ng isang anak na tulad mo." Akala ko, iyon na ang sukli sa lahat ng sakripisyo ko. Akala ko nakikita na niya sa wakas ang lahat ng paghihirap ng kanyang ama. Ngunit nagkamali ako, isang malaking pagkakamali. Dahil ang regalong iyon ay hindi pala para sa akin, ito ay para sa kanila. Ang regalong iyon ay isa palang hatol. Isang hatol ng kamatayan. Narinig ko sila. Narinig ko mismo mula sa bibig ng aking anak. Noong araw na dapat akong umalis, bumalik ako sa bahay dahil naiwan ko ang gamot ko sa high blood. At sa likod ng pinto, narinig ko siyang kausap ang kanyang asawang si Celia sa telepono. Ang boses niya, hindi iyon ang boses ng anak na pinalaki ko. Iyon ay boses ng isang estranghero, malamig, tuso, walang kaluluwa. "Huwag kang mag-alala, mahal," sabi niya. Narinig ko ang bawat salita. "One-way ticket lang yan." One way. Isang ticket na walang pabalik. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Kapag nasa laot na siya, pagpapatuloy niya, madali na lang palabasing isa itong aksidente. Walang maghihinala sa isang matandang nahulog lang sa dagat. Isang matanda. Ganun na lang pala ang tingin niya sa akin. Isang matanda. Isang abala na kailangan ng mawala. Ang pinakamasakit sa lahat, narinig kong binibilang na nila ang perang makukuha nila sa aking pagkamatay. Ang life insurance ni Papa ay 10 milyong piso, sabi niya, na parang nagbabasa lang ng listahan ng bibilhin sa palengke. At sa mana mula sa bahay, may dagdag na 15 milyong piso pa, sapat na para mabayaran lahat ng utang natin at makapagsimula ulit. 25 milyong piso. Iyon pala ang halaga ng buhay ko. Iyon pala ang halaga ng lahat ng sakripisyo, ng mga gabing walang tulog, ng mga luhang hindi niya nakita. 25 milyong piso. Sa sandaling iyon, ang pighati sa puso ko ay napalitan. Napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Isang determinasyon, wala silang utang na loob. Matapos kong ibigay ang lahat, ang kabayaran pala ay isang kabaong sa gitna ng karagatan. Pinagmukha nilang tanga ang kanilang ama. Pinagmukha nilang basura ang pagmamahal na ibinigay ko. Pero ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon porad, may eksifits po.
Akala nila ay isa lang akong matandang ulyanin at walang laban. Akala nila ay sasakay ako sa barkong iyon, ngingiti at magpapatiwakal ng hindi ko nalalaman. Ngunit ang hindi nila alam, sa loob ng maraming taon ng aking pananahimik, ako ay nagmamasid, natututo. At ngayon, gagamitin ko ang lahat ng natutunan ko laban sa kanila. Hindi ito paghihiganti, hindi ako ganoong klase ng tao. Ito ay pagbibigay ng katarungan. Ito ang kwento kung paano ko ginamit ang kanilang sariling plano laban sa kanila. Kung paano ko ginawang bitag ang regalong kamatayan na ibinigay nila at kung paano nila pagsisisihan habang buhay. Ang araw na minaliit nila ang lalaking nagbigay buhay sa kanila. Ang kwentong ito ay hindi pa tapos, sa katunayan ito ay simula pa lamang. Bago po tayo magpatuloy sa aking kwento, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mangyaring pindutin na po ninyo ang subscribe button sa ating channel. At pakisabi na rin po sa comments kung taga saan po kayo nakikinig para makapagkumustahan po tayo. Maraming salamat po. Ngayon, ituloy na natin. Nakatayo ako sa labas ng aking sariling tahanan, ang tahanan kung saan ko pinalaki ang aking anak, at hindi ako makagalaw. Ang susi ay nanginginig sa aking kamay. Ulyay! Ang maleta ko ay nasa tabi ng aking mga paa, handa na para sa biyaheng akala ko ay isang pangarap. Ngunit ang pangarap na iyon ay naging isang bangungot sa loob lamang ng ilang segundo. Ang mga salita ng aking anak na si Marco ay paulit-ulit na tumatatak sa aking isipan na parang sirang plaka. One-way ticket lang yan, one way. Madali na lang palabasing isa itong aksidente. Aksidente. Ang mga salitang iyon ay hindi lang basta tunog, ang mga iyon ay isang sentensya. Isang sentensya ng kamatayan na inihain sa akin ng sarili kong dugo at laman. Ang sakit. Parang sinasaksak ang puso ko ng paulit-ulit. Pero sa ilalim ng sakit na iyon, mayroong ibang umuuspong. Isang bagay na mas malamig, mas matibay. Galit. At hindi lang basta galit, ito ay isang desididong galit na nagbigay sa akin ng kakaibang linaw ng isip. Huminga ako ng malalim, pinilit kong pakalmahin ang aking nanginginig na mga kamay. Kailangan kong mag-isip, hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon, hindi ngayon. Kung magpapakita ako ng kahit anong senyales na alam ko na tapos na ang laro. Talo na ako bago pa man magsimula, kaya huminga ako ulit. Pinunasan ko ang luhang hindi ko na malayang tumulo na pala sa aking pisngi. Itinuwid ko ang aking likod at dahan-dahan kong pinihit ang susi sa pinto at lumabas. Isinara ko ang pinto sa likuran ko at kasabay nito, isinara ko rin ang pinto sa pagiging isang mapagmahal at nagtitiwalang ama. Ang Ricardo na kilala nila, ang Ricardong mahina at laging sumusunod, ay namatay na sa sandaling iyon. Ang papalit sa kanya ay isang estranghero. Isang estranghero na may isang layunin lang, ang mabuhay. At para mabuhay, kailangan kong sumakay sa barkong iyon. Kailangan kong laruin ang kanilang laro, pero sa sarili kong mga patakaran. Habang nasa taxi papuntang Daungan, ang bawat kanto ng Maynila na aming dinadaanan ay parang nagpapaalala sa akin ng mga sakripisyo. Dito sa kalyeng ito, dito ko siya hinatid sa unang araw niya sa eskwela, sa simbahan na iyon. Doon kami nagsimba tuwing linggo matapos mamatay ang kanyang ina. Ang bawat gusali, bawat puno ay may kwento ng pagmamahal at pag-aalaga. At ngayon, ang lahat ng iyon ay parang isang panloloko, isang malaking kasinungalingan. Tiningnan ko ang refleksyon ko sa bintana ng taxi, isang 64 na taong gulang na lalaki, na may mga guhit na sa mukha dala ng panahon at pag-aalala. Sila siguro, tingin nila ay isa na lang akong anino ng dati kong sarili. Isang matandang madaling utuin, pero ang hindi nila alam. Ang mga guhit na ito sa aking mukha ay hindi lang tanda ng katandaan. Ang mga ito ay mapa ng mga laban na aking pinagdaanan at ang laban na ito ang pinakamahalaga sa lahat. Pagdating sa Daungan, ang laki ng cruise ship ay nakakasilaw. Para itong isang lumulutang na syudad, puno ng mga taong masaya at sabik sa kanilang bakasyon. Habang hinihila ko ang aking maleta papunta sa pila, pinilit kong ngumiti.
Ngumiti ako sa mga pamilya, sa mga mag-asawa, sa mga batang nagtatakbuhan. Kailangan kong magmukhang normal, kailangan kong maging isa sa kanila. Mag-isa lang po kayo, Tay? Tanong ng isang bata sa akin. Ngumiti ako at tumango. Oo, iho, regalo sa akin ng anak ko. Ang mga salitang iyon ay parang lason na lumabas sa aking bibig. Pagkapasok ko sa aking kabin, ang ganda nito ay parang isang insulto. Malambot na kama, malinis na banyo, at isang pribadong balkonahe na may tanawin ng walang katapusang karagatan. Ito pala ang lugar kung saan nila binalak na tapusin ang buhay ko. Umupo ako sa gilid ng kama at hinayaan kong lumabas ang lahat ng bigat. Doon, sa loob ng 4 na sulok ng kwartong iyon, umiyak ako. Umiyak ako hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkadurog ng aking puso. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, pinunasan ko ang aking mga luha. Tapos na ang pagluluksa. Oras na para kumilos. Ang unang hakbang, kailangan ko ng tulong mula sa labas. Kailangan ko ng isang taong hindi nila kilala, isang taong profesional. At doon, naalala ko si Detective Reyes. Kinuha ko ang aking cellphone, nanginginig pa rin ang mga kamay ko at tinawagan ko siya. Bawat salitang binitawan ko ay mabigat. Sinusubukan po akong patayin ng sarili kong anak. Mahirap sabihin, pero kailangan. Nang pumayag siyang tulungan ako, nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Mayroon na akong mata at tainga sa Maynila, isang taong maghahanap ng katotohanan habang ako ay nakakulong sa lumulutang na hawlang ito. Ang utos ko sa kanya ay malinaw. Alamin ang lahat tungkol sa pananalapi ni Marco at Celia, ang mga utang, lalo na ang utang sa sugal, dahil alam ko ang ugat ng kasamaang ito ay pera, laging pera. Matapos ang tawag, nagsimula ang aking sariling investigasyon. Inikot ko ang buong barko, hindi para mag-enjoy kundi para mag-aral. Tiningnan ko ang bawat security camera. Saan sila nakalagay? Saan ang mga blind spot? Napansin ko, ang mga pasilyo at pampublikong lugar ay puno ng kamera, ngunit ang mga pribadong balkonahe, wala. Doon ang panganib, doon nila gagawin ang kanilang masamang balak. Inaral ko ang mga hagdanan ng emergency, ang mga exit, ang mga ruta na pwede kong takbuhan. Kailangan kong malaman ang barkong ito ng mas mahusay kaysa sa sarili kong tahanan dahil sa susunod na 7 araw. Ito ang magiging battlefield ko. Bawat sulok ay maaaring maging isang bitag o isang kaligtasan. Bawat pasahero ay maaaring isang inosenteng turista o isang banta. Habang naglalakad ako, pinilit kong magmukhang isang tipikal na turista. Kumuha ako ng mga litrato, ngumiti ako sa mga crew. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, ang aking isip ay tumatakbo ng mabilis. Nagpaplano, nag-aanalisa. Ito na ang simula. Nagsimula na ang laban para sa aking buhay. Hindi na ako ang biktima na naghihintay na hatulan. Ako na ngayon ang mangangaso at ang aking sariling anak, ang aking puntirya. Hindi niya alam, pero ang krus na ito ay hindi lang para sa akin, para rin ito sa kanya. Dahil sa pagtatapos ng 7 araw na ito, isa sa amin ang mahuhulog at sisiguraduhin ko, hindi ako yon, ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang pag-iisa sa gitna ng dagat ay may dalang kakaibang pakiramdam. Lalo na kung alam mong ang bawat alon na humahampas sa barko ay naglalapit sa iyo sa isang panganib na binalak ng sarili mong pamilya. Sa unang araw ko sa cruise, naramdaman ko ang bigat ng pag-iisa na iyon. Bawat anino ay tila isang banta. Bawat ngiti mula sa isang estranghero ay may kasamang pagdududa. Alam kong hindi ko ito kakayanin ng mag-isa. Kailangan ko ng isang tao sa loob, isang taong mapagkakatiwalaan. Ngunit paano? Paano ka magtitiwala sa isang lugar na puno ng mga hindi kilalang mukha? Nagpasya akong kumain ng tanghalian sa main dining hall. Isang mapanganib na desisyon dahil mas marami akong makakasalamuhang tao, pero kailangan kong mag-obserba. Naupo ako sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana, nagkukunwaring ninanamnam ang tanawin ng asul na karagatan. Ngunit ang totoo, ang aking mga mata ay palihim na nagmamasid sa paligid, at doon sa kabilang dulo ng silid, nakita ko siya. Isang lalaking kaedad ko, marahil nasa mga unang taon ng pagiging senior citizen. Mag-isa rin siyang kumakain
abala sa pagbabasa ng isang makapal na libro. Mayroon siyang tindig na nagpapakita ng kumpiyansa at karangalan. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na, ngunit maayos ang pagkakasuklay. Hindi siya mukhang isang ordinaryong turista. Nagkaroon ng isang sandali na nag-angat siya ng tingin mula sa kanyang libro at nagtama ang aming mga mata. Ngumiti siya, isang maliit, magalang na ngiti. At sa ngiting iyon, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko naramdaman mula nang malaman ko ang katotohanan. Isang kislap ng pagiging normal. Isang koneksyon. Nagpa siya kong subukan ang aking kapalaran. Dala-dala ang aking plato. Lumapit ako sa kanyang mesa. Paumanhin po, sabi ko. Sinubukan kong gawing mahiyain ang aking boses. Pwede po bang makiupo? Medyo malungkot po kasing kumain mag-isa. Itiniklop niya ang kanyang libro at itinuro ang upuan sa tapat niya. Siyempre naman, maupo ka kaibigan. Ako si Antonio Cruz, taga Cebu. Ricardo Santos po mula sa Maynila. Ikinagagalak ko po kayong makilala, sagot ko habang umuupo. Nagsimula kaming mag-usap. Mga simpleng bagay lang sa simula, ang pagkain, ang panahon, ang ganda ng barko. Ngunit habang tumatagal ang aming kwentuhan, nalaman kong marami kaming pagkakapareho. Biyudo rin siya, nagpalaki ng mga anak ng mag-isa, nagtrabaho ng husto buong buhay. At ngayon lang sa unang pagkakataon ay ginagawa ang isang bagay para sa sarili. Ang mga anak ko ang nagpumilit sa akin na sumama sa biyaheng ito, sabi niya, habang humihigop ng kape. Panahon na raw para mag-relax at mag-enjoy naman daw ako. Sa simula, ayaw ko pa pero sa huli, bumigay na rin ako. Pareho po pala tayo, sabi ko, at naramdaman kong tila may nabubuong tiwala sa pagitan namin. Regalo rin po ito sa akin ng anak kong si Marco. Kailangan ko na raw pong lumayo sa stress ng siyudad. Tinitigan ako ni Antonio, isang titig na parang bumabasa sa aking kaluluwa. Mayroon siyang mga matang nakakita na ng maraming bagay sa mundo. Ricardo, sabi niya, at bahagyan niyang ibinaba ang kanyang boses. Maaari ba akong magtanong ng isang personal na bagay? Mukha kang balisa, tensyonado. Hindi iyan ang karaniwang hitsura ng isang taong nasa isang pangarap na biyahe. Nag-alinlangan ako sandali. Masyado pa bang maaga para magtiwala? Ngunit sinabi ng aking kutob na ang taong ito ay iba. Medyo kinakabahan lang po siguro. Unang beses ko po kasi sa cruise, palusot ko. Tumango si Antonio pero alam kong hindi siya kumbinsido. Makinig ka, Ricardo, sabi niya at bahagyang siyang yumuko, palapit sa akin. 62 taon na ako at natutunan ko ng makilala kung ang isang tao ay may mabigat na problema. Hindi tayo magkakilala pero kung kailangan mo ng kausap o kung kailangan mo ng anumang tulong, huwag kang mag-atubiling hanapin ako. Ang cabin ko ay nasa 1247. Ang kanyang alok ay tapat at walang hinihintay na kapalit. Isang bagay na matagal ko nang hindi natanggap mula sa sarili kong pamilya. Salamat Antonio, salamat po talaga. Ang cabin ko naman po ay nasa 847. Nagpaalam kami sa isa't isa. Ngunit ang pag-uusap na iyon ay nag-iwan ng marka sa akin. Nang gabing iyon sa hapunan, nagkita kami ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang lumapit sa aking mesa. Ricardo, sabi niya, at umupo siya ng walang paanyaya. Pinag-isipan ko ang usapan natin kanina at kailangan kong sabihin sa iyo ito. Hindi ka mukhang isang taong nagbabakasyon. Mukha kang isang taong may tinatakasan o may binabalak. Ang kanyang prangkang pananalita ay nakagulat sa akin. Pero sa halip na mainis, naramdaman ko ang respeto. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Oras na. Kailangan ko ng sumugal. Antonio, sabi ko, at tiniyak kong walang ibang makakarinig. Nagtaksil na ba sa iyo ang isang taong minamahal mo ng sobra? Sa pinakamasamang paraan? Nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka, nawala ang pagiging mausisa at napalitan ng pag-unawa. Oo, simpleng sagot niya. Ang business partner ko, ninakawan niya ang aming kumpanya sa loob ng maraming taon. Anong ginawa ninyo? Ang dapat gawin, kinalap ko ang lahat ng ebidensya, hinarap ko siya, at sinigurado kong pagbabayaran niya ang kanyang ginawa. Pero Ricardo, ang pinag-uusapan natin ay ang anak mo.
Huminga ako ng malalim. Antonio, sinusubukan akong patayin ng aking anak at mayroon akong 7 araw para pigilan siya at patunayan ang kanyang pinabalak. Hindi nagulat si Antonio. Hindi siya nagpakita ng pagdududa. Tumingin lang siya sa akin na parang isang taong alam na ang pamilya ay maaaring magtago ng pinakamadilim na mga sikreto. At doon, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa regalong cruise sa narinig kong usapan sa telepono, sa hinala ko sa utang sa sugal hanggang sa life insurance. Nakinig siya ng mabuti, hindi ako pinutol kahit minsan. Nang matapos ako, nanatili siyang tahimik ng ilang minuto. Ricardo, sabi niya sa wakas, napakaseryoso nito, pero mayroon ka ng plano, hindi ba? Kailangan mo ng ebidensyang hindi kayang baliwalain ng isang hukom. Doon ko po kailangan ang tulong ninyo, sabi ko. Ipinlano namin ang unang hakbang. Kinabukasan, pupunta kami sa opisina ng barko. Kailangan naming opisyal na kumpirmahin ang status ng aking ticket. Ito ang magiging una naming konkretong ebidensya. Kinabukasan, maaga kaming pumunta sa Passenger Service Office. Kinausap namin ang isang empleyadong nagngangalang Patricia. Magandang umaga po, paano po ako makakatulong? Magandang umaga, sagot ko, pinipilit na maging kalmado. Gusto ko lang pong i-verify ang aking buong itinerary. Ang pangalan ko po ay Ricardo Santos, cabin 847. Mabilis na nag-type si Patricia sa kanyang computer at pagkatapos, bahagya siyang kumunot ng noo. Ginoong Santos, nakikita ko po rito na nakabook kayo sa 7-day cruise, pero huminto siya, tila naguguluhan. Pero ano? Tanong ni Antonio, na napansin din ang kanyang pag-aalinlangan. Medyo kakaiba po, sabi niya. Nakikita ko po na meron kayong one-way ticket, pero wala pong nakalagay na reservation para sa flight pabalik ng Maynila. Karaniwan po, kasama na sa aming mga package ang buong round trip na transportasyon. Kahit alam ko na ang katotohanan, ang marinig ito ng opisyal mula sa isang empleyado ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang plano nila ay totoong-totoo. Ano po ang ibig sabihin niya? Tanong ni Antonio. Nagkukunwaring naguguluhan din. Ibig sabihin po, pagkatapos ng cruise sa loob ng 7 araw, wala po kayong paraan para makauwi. Baka po error lang sa system o baka po idadagdag pa lang ng bumili ng package ang flight, pabalik. Sino po ang bumili ng package na ito? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot, tiningnan ulit ni Patricia ang impormasyon. Nakalagay po rito na binili ito ni Marco Santos gamit ang isang credit card na nakapangalan sa kanya. Kamag-anak niyo po ba siya? Anak ko siya, sagot ko, at naramdaman ko ang halo ng lungkot at galit. Ganoon po ba? Sigurado naman pong aasikasuhin niya ang inyong ticket pabalik. Pero Ginoong Santos, inire-recommenda ko po na kausapin ninyo siya agad dahil mabilis po mapuno ang mga flight mula rito pabalik ng Maynila. Nagkatinginan kami ni Antonio. Patricia, sabi ni Antonio, posible po bang bumili na lang si Ginoong Santos ng kanyang ticket pabalik ngayon para makasiguro siyang may upuan siya? Which, kaip no more 3. Siyempre po, i-check ko lang po ang availability. Nag-type siya ng ilang minuto. Mayroon po akong available sa isang flight na aalis ng Sabado, 3:00 ng hapon. Ang halaga po ay 40,000 piso. Kukunin ko, sabi ko agad, at inilabas ko ang aking credit card. Habang pinoproseso ni Patricia ang bayad, pumulong sa akin si Antonio. Ricardo, nakuha na natin ang unang matibay na ebidensya. Sinadya ni Marco na hindi kabilhan ng tiket pabalik. Ipinapakita nito ang masamang intensyon. Ang pagbili ko ng sarili kong tiket ay hindi lang para masigurong makakauwi ako. Ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon na hindi ako susunod sa kanilang script. Isusulat ko ang sarili kong pagtatapos sa kwentong ito. Ang pagkakaroon ng isang kakampi tulad ni Antonio ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na hindi ko akalaing mahahanap ko pa. Ngunit kasabay ng aming unang tagumpay sa pagkuha ng ebidensya, isang bagong takot ang nagsimulang lumukob sa akin. Isang takot na mas malapit at mas personal. Ricardo, sabi sa akin ni Antonio isang hapon habang naglalakad kami sa deck ng barko, kung talagang desperado na si Marco, malamang ay hindi lang siya aasa sa isang aksidente. Posibleng mayroon siyang inupahan.
isang tao dito mismo sa barko na ang trabaho ay siguraduhing magtatagumpay ang kanyang plano. Ang ideyang iyon ay nagpadala ng kilabot sa aking buong katawan. Inihidid mo na palang di silang plaklaban mo ang sarili kong anak na nasa malayo. Kung mayroon akong karaban na hindi ko kilala, isang anino na maaaring kasalukuyan kong nakakasalubong sa pasilyo o nakakasabay sa pagkain. Mula noon, nag-iba ang paraan ng pagtingin ko sa lahat. Bawat pasahero ay naging isang potensyal na suspect. Bawat miyembro ng crew na sobrang palangiti ay pinagdudahan ko. Nagpasya kaming maging mas maingat. Inilipat ko ang aking mga mahahalagang gamit sa cabin ni Antonio sa 12 palapag. Mas malaki ito at may hiwalay na sala na nagbibigay sa amin ng mas maraming espasyo para magplano ng hindi napapansin. Doon ako natutulog sa sofa bed gabi-gabi habang ang aking sariling cabin sa 8 palapag ay nanatiling walang tao. Isang paon na naghihintay. Isang hapon, habang kami ay nasa may pool area, doon namin siya unang napansin. Isang lalaki marahil nasa edad 40 na nakaupo mag-isa sa bar. Nakasuot siya ng berdeng polo shirt at mahabang pantalon, nakakaiba para sa isang lugar na puno ng mga taong naka-swimsuit. Hindi naman siya umiinom, nakatingin lang siya. At napansin ko, ang direksyon ng kanyang tingin ay laging bumabalik sa akin. Antonio, pulong ko, tingnan mo yung lalaki sa bar, yung nakaberde. Kanina pa siya nakatingin sa atin. Sumulyap si Antonio nang hindi nagpapahalata. Oo nga, sabi niya, kakaiba ang kilos niya, subukan natin. Nag-isip si Antonio ng isang simpleng plano. Ricardo, tatayo ako at maglalakad papunta sa kabilang dulo ng pool na parang pupunta sa banyo. Manatili ka diyan. Obserbahan natin kung sino sa atin ang tinitingnan niya. Ginawa nga niya ito. At habang naglalakad si Antonio palayo, ang mga mata ng lalaki ay hindi man lang gumalaw mula sa akin. Hindi niya pinansin si Antonio. Ako ang kanyang target. Nang bumalik si Antonio, seryoso ang kanyang mukha. Ricardo, tama ka. Ikaw ang partikular niyang binabantayan. Kailangan nating malaman kung sino siya. Nagplano kami ulit. Tatayo ako at pupunta sa elevator, sabi ko. Tingnan mo kung susunod siya. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang aking tuwalya at naglakad palayo. Pagdating ko sa elevator, sumulyap ako pabalik. At doon, nakita ko siya. Tumayo na rin ang lalaki mula sa bar at nagsimulang maglakad papunta sa aking direksyon. Mabilis akong pumasok sa elevator at pinindot ang buton papunta sa sahig ng cabin ni Antonio. Habang nagsasara ang mga pinto, naramdaman ko ang isang nakakatakot na kumpirmasyon. Ang anino ay may mukha na. Kinumpirma ni Antonio ang lahat nang makarating siya sa cabin. Sinundan ka niya hanggang sa elevator. Nang makita niyang umakyat ka, sumakay din siya sa sumunod na elevator. Siya na ngayon. Ang panganib ay naging mas totoo. Ngayon, alam na naming mayroon kaming kalaban sa barko. Ang tanong, paano namin siya haharapin? Hindi namin siya maaring basta na lang komprontahin. Kailangan namin ng ebidensya na nag-uugnay sa kanya kay Marco. Doon nabuo ang aming pinakamapanganib na plano. Ang bitag sa kasino. Kinabukasan, pumunta kami sa kasino ng barko. Ito ang perpektong lugar. Maraming tao, maraming kamera, at maraming ingay. Ricardo, paliwanag ni Antonio, ang plano ay simple pero delikado. Mauupo ako sa isang lamesa ng poker malapit sa pasukan. Ikaw naman, mauupo ka sa isang slot machine. At ang pinakamahalagang parte, magkukunwari kang medyo lasing, magsalita ka ng medyo slang, umarte kang parang nahihilo. Ang mga maninila ay umaatake kapag akala nila ay mahina ang kanilang biktima. Kung talagang nagtatrabaho siya para kay Marco, gagamitin niya ang pagkakataong ito para lapitan ka. Mabigat ang dibdib ko pero sumang-ayon ako. Naupo ako sa harap ng isang kumikinang na slot machine at sinimula ng aking pag-arte. Nagkunwari akong bumubulong sa sarili ko, bahagyang umuuga-uga sa aking upuan. Hindi nagtagal, gumana ang plano. Nakita ko siya na papalapit. Ang lalaking naka-green shirt kahapon, ngayon ay naka-dilaw na shirt. Ginoo, okay lang po ba kayo? Tanong niya na may peking pag-aalala sa kanyang boses. Oo naman, sagot ko. Sinadya kong gawing garal-gal ang aking pananalita.
Medyo naparami lang yata ang inom ko sa almusal. Alam mo na, bakasyon. Ngumiti siya at nakita ko sa kanyang mga mata na naniwala siya. Unang beses niyo po ba sa cruise? Tanong niya habang umuupo sa katabing makina. Ito na. Oo, regalo sa akin ng anak ko. Kailangan ko na raw mag-relax. Ibinigay ko sa kanya ang impormasyong alam kong gusto niyang marinig. Napakabait naman pong anak. Kasama niyo po ba siya? Naku, hindi. Naiwan siya sa Maynila. Para sa akin lang daw talaga itong biyahe, sagot ko, na parang nagkukwento sa isang bagong kaibigan. Nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Nakuha niya ang impormasyong kailangan niya. Ako ay matanda, lasing at nag-iisa. Ganoon po ba? Naku, dapat po sulitin ninyo. Napuntahan niyo na po ba ang itaas na deck? Maganda po doon. Oo, pero medyo nakakatakot. Lampa kasi ako, sabi ko tumatawa ng malakas. Lagi akong takot na mapalapit sa rehas. Sa ganitong alon ng barko, napakadaling mahulog. Ibinigay ko sa kanya ang mismong script na gusto ni Marco na mangyari. Isang aksidente. Nagbago ang kanyang ekspresyon, naging mas kalkulado. Tama po kayo na mag-ingat, sabi niya. Lalo na sa gabi, nagiging madulas po ang sahig. Talaga? Nako, sa cabin na lang pala ako pagkatapos ng hapunan. Saang palapag po ba ang cabin ninyo? Ito na ang tanong na hinihintay namin. Sa ikawalo, cabin 847. May magandang balkonahe, pero tulad ng sabi ko, takot akong dumungaw. Ngumiti siya, isang ngiting nagpatindig ng aking mga balahibo. Sige po, Ginoo, natutuwa po akong makilala kayo. Enjoy po kayo. Tumayo siya at mabilis na umalis. Mula sa aking kinauupuan, nakita kong dumiretso siya sa mga pampublikong telepono ng barko. Sinundan siya ni Antonio nang hindi nagpapahalata. Pagkalipas ng 15 minuto, bumalik si Antonio sa aming tagpuan. Ang mukha niya ay seryoso. Ricardo, kailangan nating mag-usap sa cabin. Ngayon din. Pagkapasok namin at pagsara ng pinto, sinabi niya agad, Ricardo, tumawag siya. Hindi ko narinig ang buong usapan pero narinig ko ito ng malinaw na malinaw. Sinabi niya, oo, nasa 847 siya, ikawalong palapag na may balkonahe. Takot daw siyang lumapit sa rehas. Perpekto para sa kailangan natin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, ang plano ay hindi na lang basta isang ideya. Ito ay nagiging totoo. Ngayon, alam na ng inupahang berdugo kung saan ako mahahanap at kung paano gagawin ang aksidente. Anong gagawin natin, Antonio? Tanong ko. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang takot sa sarili kong boses. Tiningnan ako ni Antonio ng may determinasyon. Uunahan natin sila, Ricardo. Mula ngayon, hindi ka na babalik sa cabin mo. Dito ka na mananatili at gagamitin natin ang impormasyong ito laban sa kanila. Bukas ng gabi ang gala party ng kapitan. Iyon ang magiging gabi kung kailan sila kikilos at sa gabing iyon, ihahanda natin ang sarili nating sorpresa para sa kanila. Ang kasino ay naging entablado para sa aming pag-arte at ngayon ang buong barko ay magiging entablado para sa aming huling bitag. Ang kaalaman na mayroong isang taong binayaran upang patayin ako na naglalakad sa parehong mga pasilyo at humihinga ng parehong hangin sa dagat ay nagbigay ng bagong antas ng pagkaapurahan sa aming sitwasyon. Ang oras ay hindi na aming kaibigan. Kailangan naming kumilos ng mabilis at may matinding pag-iingat. Ang aming susunod na hakbang ayon kay Antonio ay ang pinakamapanganib ngunit pinakakailangan sa lahat. Kailangan naming isali ang pinakamataas na autoridad sa barko. Ricardo, sabi niya sa akin habang kami ay nagpaplano sa loob ng kanyang cabin, hindi na natin ito kayang dalhin ng tayong dalawa lang. Kung magtatangka ang lalaking iyon bukas ng gabi, kailangan natin ng mga taong may kapangyarihan at kagamitan para pigilan siya at hulihin siya sa akto. Kailangan nating kausapin ang kapitan. Sa simula, nag-alala ako. Paano kung hindi siya maniwala sa amin? Paano kung isipin niyang kami ay dalawang matandang nagpapanik lang? Antonio, paano kung pagtawanan lang niya tayo? Tiningnan ako ni Antonio nang may kumpiyansa. Ang mga kapitan ng cruise ship ay sinanay para sa lahat ng uri ng sitwasyon, Ricardo. Mula sa mga medical emergency hanggang sa mga banta ng terorismo. Maniniwala siya kung mayroon tayong sapat na ebidensya. At sa ngayon, mayroon na tayo.
Kaya kinaumagahan, suot ang aming pinakamatinong damit para magmukhang kagalang-galang. Nagtungo kami sa opisina ni Kapitan John de la Cruz. Siya ay isang lalaking nasa edad 50, may matipunong pangangatawan at isang presensya na agad na naguutos ng respeto. Mga Ginoo, ako si Kapitan de la Cruz. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may autoridad. Si Antonio ang nagsalita. Kapitan, mayroon po kaming isang napakaseryosong sitwasyon na nais naming iulat. Ang aking kaibigan, si Ginoong Ricardo Santos, ay sinusubaybayan ng isang kahinahinalang lalaki at mayroon po kaming matibay na dahilan upang maniwala na ang kanyang buhay ay nasa panganib. Inanyayahan kami ng kapitan na maupo at nakinig siya ng walang pagkagambala habang ikinukwento namin ang lahat. Inilahad namin ang tungkol sa one-way ticket na kinumpirma ng kanyang sariling staff. Ipinakita namin ang mga recording ng aming mga tawag kay Marco kung saan malinaw ang kanyang pag-iwas at mga kakaibang tanong. Ikinuwento namin ang tungkol sa lalaking sumusubaybay sa amin, ang aming bitag sa kasino at ang nakakakilabot na pag-uusap na narinig ni Antonio sa telepono. Habang kami ay nagsasalita, ang mukha ng kapitan ay nanatiling seryoso, walang bakas ng pagdududa, walang pahiwatig ng hindi paniniwala. Nang matapos kami, tumahimik siya sandali, tila pinoproseso ang lahat. Ginoong Santos, sabi niya sa wakas, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Ito ay isang napakabigat na akusasyon, ngunit ang mga ebidensyang ipinakita ninyo ay nakakabahala. Sa loob ng 20 taon ko sa paglalayag, natutunan kong ang kasakiman ay kayang magtulak sa mga tao na gumawa ng mga hindi kapanipaniwalang bagay, kahit pa sa sarili nilang pamilya. Nakahinga ako ng maluwag. Naniwala siya sa amin. Kapitan, sabi ko, mayroon po kaming plano para mahuli siya sa akto ngayong gabi sa gala party, ngunit kailangan po namin ang inyong tulong at ng inyong security team. Ipinlano namin ang lahat ng detalyado. Ang plano ay simple. Ako ay dadalo sa party tulad ng inaasahan. Magpapakita ako, ngingiti, sasayaw, para isipin ng aming anino na normal ang lahat. Pagkatapos, sa isang takdang oras, magpapaalam ako na uuwi na sa aking cabin para magpahinga. Ngunit sa halip na pumunta sa aking cabin sa ika-8 palapag, ako ay lihim na aakyat sa cabin ni Antonio sa ika-12. Ang aking cabin, ang cabin 847, ay magiging isang bitag. Magandang plano, sabi ng kapitan. Ngunit gagawa tayo ng ilang pagbabago para masigurado ang inyong kaligtasan. Nag-utos siya na maglagay ng mga karagdagang hidden camera sa pasilyo malapit sa aking cabin. Magkakaroon ng mga security personnel na naka-uniformeng pang-sibilyan na magpapanggap ng mga pasahero sa paligid. At binigyan niya ako ng isang maliit na panic device. Ginoong Santos, sabi niya, mula sa sandaling ito, nasa ilalim na kayo ng opisyal na proteksyon ng barkong ito. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa sa laban na ito. Mayroon na akong mga kakampi na may kapangyarihan. Gabi ng gala party, ang buong barko ay nagliwanag. Ang mga tao ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit. Tumutugtog ang isang live band, ngunit para sa akin at kay Antonio, ito ay hindi isang gabi ng pagdiriwang, ito ay isang gabi ng paghihintay. Suot ko ang aking pinakamagandang barong Tagalog. Pinilit kong ngumiti at makipag-usap. Nakita ko siya sa di kalayuan, ang lalaking target namin. Nakasuot siya ng itim na suit na parang isa ring ordinaryong bisita, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakahanap ng paraan para tumingin sa aking direksyon. 11:30 ng gabi, oras na. Antonio, pulong ko, oras na. Nagpaalam ako sa ilang mga bagong kakilala, sinabing, pagod na ako. Naglakad ako papunta sa elevator, bawat hakbang ay mabigat. Pagdating ko sa ika-8 palapag, sa halip na lumiko papunta sa aking cabin, dumiretso ako sa hagdanan ng emergency at mabilis na umakyat papunta sa ika-12 palapag kung saan naghihintay si Antonio. Magkasama kaming nagtago sa isang madilim na sulok ng hagdanan kung saan may maliit na bintanang tanaw, ang pasilyo ng aking kabin sa ibaba.
Naghihintay. Iyon ang pinakamahabang paghihintay sa aking buhay. Bawat minuto ay parang isang oras at pagkatapos, 12:15, nakita namin siya, isang anino na dahan-dahang naglalakad sa tahimik na pasilyo. Ang lalaki. Ngayon, nakasuot siya ng itim na guwantes. Huminto siya sa tapat ng pinto ng aking kabin, ang 847. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa at sinimulang kalikutin ang seradura. Antonio, papasok na siya, bulong ko. Ang puso ko'y kumakabog ng malakas. Agad na pinindot ni Antonio ang panic device. Narinig namin ang mahinang pag-click ng pinto na bumukas. Pumasok ang lalaki sa loob ng aking madilim na cabin. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang lumitaw ang mga security personnel mula sa magkabilang dulo ng pasilyo, kumagalaw ng tahimik at mabilis. Pinalibutan nila ang aking cabin. Bigla, bumukas ang pinto ng balkonahe. Nakita namin ang lalaki na lumabas doon, tinitingnan ng rehas, marahil ay pinaplano kung paano niya gagawin ang aksidente, at doon na kumilos ang security. 3 ahente ang sabay-sabay na pumasok sa cabin. Narinig namin ang komosyon, ang sigaw ng lalaki na nagpipilit na nagkamali lang siya ng kwarto. Ngunit huli na ang lahat, nahuli na siya. Bumaba kami ni Antonio, sinalubong kami ni Kapitan de la Cruz. "Ginoong Santos," sabi niya, "nahuli na namin siya." Ipinakita niya sa amin ang cellphone ng lalaki. Pinuksan niya ang mga text message at doon nabasa ko ang mga salitang nagpatunay sa lahat, mga salitang nagdurog sa huling natitirang piraso ng aking puso. Mula sa isang numerong nakarehistro kay Marco Santos. Hintayin pagkatapos ng hating gabi, palabasing nahulog lang siya dahil sa aksidente. Siguraduhing walang senyales ng paglaban. Nasa amin na ang lahat. Ang ebidensyang hindi na kayang itanggi. Ang ebidensyang maglalagay sa aking anak sa lugar na nararapat para sa kanya. Ngunit bago iyon, mayroon pa akong isang huling bagay na kailangang gawin. Isang huling tawag. Kinuha ko ang aking cellphone at denial ko ang numero ng aking anak. Sumagot siya sa pangalawang ring. Ang boses niya ay puno ng peking kasabikan. "Pa, gabi na po diyan na, napatawag po kayo? Kamusta po ang party?" Huminga ako ng malalim. Maganda ang party, Marco. Pero may nangyari kasing interesante pagkatapos. "Po? Ano po yun, pa?" "Pa?" Pagbalik ko sa cabin ko, may nahuli akong isang lalaki na sinusubukang pumasok. Isang nakabibinging katahimikan sa kabilang linya. "Oh, lalaki po. Sinong lalaki? At alam mo ba ang pinakakakaiba, Marco?" Sabi ko, ang boses ko ay malamig na parang yelo. Nang tingnan ng security ang cellphone niya, may nakita silang mga text message galing sa'yo, mga utos kung paano ako papatayin. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas matagal na ngayon, mas mabigat. Narinig ko ang kanyang paglunok. "Pa," sabi niya sa wakas, at ang boses niya ay iba na. Malamig at kalkulado. "Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo." "Talaga?" sabi ko. "Dahil nasa akin na ang lahat, Marco. Ang recording ng mga tawag natin. Ang patunay na one-way lang ang ticket ko. Ang testimonya ng lalaking inupahan mo. At ang report mula sa detective ko tungkol sa lahat ng utang mo sa sugal at ang pagpeke mo sa pirma ko. Tapos na ang laro, Marco. Nabigo ka." "Pa, hindi niyo po magagawa sa akin to. Anak niyo po ako." "Ang anak ay hindi pinapatay ang ama?" sagot ko. At pagkatapos, sa huling pagkakataon, nagsalita ako bilang ama niya. "Pinatawad na kita, anak. Ngunit kailangan mong harapin ang hustisya. Magkita na lang tayo sa korte." Ibinaba ko ang telepono. Tapos na. Ang bitag ay nagsara na. Alam niyo, sa edad kong ito, marami na akong napagdaanan. Mga saya, mga lungkot, mga pagsubok na akala ko'y hindi ko malalampasan. Pero wala. Wala sa lahat ng iyon ang makakapantay sa nangyari sa akin sa ibabaw ng isang marangyang barko sa gitna ng malawak na karagatan. Isang karanasan na nagturo sa akin na ang panganib, kung minsan, ay hindi nagmumula sa malalaking alon sa labas, kundi sa mga taong kasama mo sa loob. Nagsimula ang lahat sa isang pag-uusap namin ni Carl, ang matalik kong kaibigan na kasama ko sa cruise na iyon. Nakaupo kami sa may deck, dinadama ang malamig na simoy ng hangin
at pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot tanaw. Kay ganda ng tanawin payapa at parabang walang puwang para sa anumang kasamaan. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay biglang binasag ng mga salita ni Carl. Seryoso ang kanyang mukha na wala ang karaniwan niyang mga biro at ang kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa aking batok. Ang bayaw ko raw si Michael ay posibleng hindi lang nagplano mula sa malayo. Posibleng kumuha siya ng isang tao, isang kasabwat na kasalukuyan naming kasama dito mismo sa barko. Noong una, parang ayaw tanggapin ng isip ko, paano mangyayari iyon? Dito, sa lugar na ito na puno ng mga taong naghahanap ng kasiyahan at pahinga. Tila isang eksena mula sa pelikula, ngunit kilala ko si Carl. Hindi siya basta-basta nagsasalita ng walang basehan. Ang kanyang isip ay parang sa isang investigador, matalas at laging dalawang hakbang na nauuna. Ipinaliwanag niya na kung talagang nais ni Michael na maging malinis ang lahat, na magmukhang aksidente ang mangyayari sa akin, kailangan niya ng isang tao sa mismong lugar ng krimen. Isang tao na magsisiguro na ang plano ay maisa sa katuparan ng walang palya. Biglang nagbago ang pananaw ko sa lahat ng nakapaligid sa akin. Neil, ang may parama ng ngiti ng ibang pasahero ay tila naging mga maskara. Ang kanilang mga tawanan ay parang may itinatagong lihim. Bawat isa ay naging isang potensyal na banta. Sinimulan naming magmatiyag pero sa paraang hindi halata. Si Carl ang gumawa ng sistema. Maghihiwalay kami, pupunta sa iba't ibang parte ng barko at magmamasid sa kung sino ang palaging nasa paligid ko. Sa unang araw, wala kaming napansin na kakaiba. Puro mga pamilya, mga mag-asawa, mga grupong masayang nag-uusap. Naisip ko pa nga, baka naman sobra lang ang pag-aalala ni Carl. Baka praning lang kami? Ngunit sa ikalawang araw, may isang tao na nagsimulang lumitaw ng paulit-ulit. Isang lalaki, siguro nasa mga 40 anyos, katamtaman ng taas, at mayroong mga matang hindi mo mabasa. Palagi siyang mag-isa. Kapag nasa buffet ako, makalipas ang ilang minuto, darating din siya, kukuha ng pagkain at uupo sa isang mesang may sapat na layo para hindi mahalata pero sapat na lapit para makita ako. Kapag naglalakad ako sa promenade deck, mapapansin ko siya sa di kalayuan, nakasandal sa rehas, kunwari ay nagpapahangin. Kapag nasa library ako at nagbabasa, darating siya at magkukunwaring naghahanap ng libro. Hindi siya lumalapit. Hindi siya nakikipag-usap. Nagmamasid lang siya, parang anino na laging nakasunod. Sa simula, sinubukan kong isang tabi iyon, baka nagkataon lang. Sa libu-libong tao sa barkong ito, hindi malayo na magkasalubong kami ng paulit-ulit. Pero si Carl, hindi siya kumbinsido. Sabi niya, Robert, ang pagkakataon, minsan lang o dalawa, pero kapag naging pattern na, hindi na iyon pagkakataon, disenyo na iyon. Kaya naman, nag-isip kami ng isang simpleng pagsubok, isang paraan para makumpirma kung ako nga ba talaga ang kanyang pinagmamasdan o sadyang nagkakataon lang ang lahat. Ang napili naming lugar ay ang swimming pool area. Maraming tao roon, maingay, at madaling magtago sa paningin ng iba. Ang plano ay simple. Pupunta ako sa pool, mag-aayos na parang magpapahinga sa isang lounge chair. Si Carl naman ay uupo sa kabilang dulo ng pool, sa likod ng isang malaking halaman kung saan kitang-kita niya ang buong paligid nang hindi siya napapansin. Dumating ako sa pool area. Gaya ng inaasahan, pagkalipas ng mga 10 minuto, dumating din ang lalaking iyon. Humanap siya ng pwesto na hindi direktang nakaharap sa akin, pero tanaw na tanaw pa rin niya ang bawat galaw ko. Doon na nagsimula ang aming maliit na dula-dulaan. Nagkunwari akong nakatulog. Pagkaraan ng 15 minuto, dahan-dahan akong bumangon. Iniwan ang aking tuwalya at libro sa upuan at naglakad papunta sa kabilang bahagi ng pool, malapit sa may hagdanan pababa sa tubig. Umupo ako sa gilid, ibinababad ng aking mga paa. Mula sa gilid ng aking mata, nakita ko ang paggalaw ng lalaki. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa akin. Hindi na niya pinansin ang ibang mga taong nagsisiyahan sa paligid. Pagkatapos ng ilang minuto,
Tumayo ako at naglakad papunta sa snack bar na nasa di kalayuan. Si Carl, ayon sa aming plano, ay nanatili sa kanyang pwesto. Ang target ng lalaki ay dapat ako, kaya kung talagang ako ang sinusundan niya, susunod siya o mananatili siyang nakatingin sa direksyon kung saan ako nagpunta. Ngunit kung ang pakay niya ay ang aking mga gamit, ang naiwan kong libro at marahil ay ang aking wallet, lalapitan niya ang aking upuan. Nag-order ako ng isang baso ng juice at dahan-dahang ininom ito habang pasimpleng sumusulyap sa direksyon ng aming lalaki. Hindi siya gumalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa snack bar, naghihintay sa pagbabalik ko. Ni hindi man lang niya sinulyapan ang upuan kung saan naroon ang aking mga gamit. Pagbalik ko sa aking pwesto, doon lang siya tila nakahinga ng maluwag at bumalik sa pagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo. Nang magkita kami ni Carl pagkatapos noon sa aming napag-usapang lugar, seryoso ang kanyang mukha. Kinumpirma niya ang lahat ng aking nakita. "Robert," sabi niya, "mula nang umalis ka sa upuan mo hanggang sa bumalik ka, hindi niya inalis ang tingin niya sa iyo. Ang mga gamit mo, parang hindi nag-e-exist para sa kanya. Ikaw lang ang interes niya." Sa sandaling iyon, ang malamig na takot ay gumapang sa buong katawan ko. Hindi na ito isang teorya, hindi na ito isang baka sakali. Ito ay totoo. May isang taong binayaran para tapusin ako at kasama namin siya sa barkong ito. Bawat sulok na dati paraiso ay naging isang posibleng bitag. Ang bawat estranghero ay isang potensyal na banta. Ang plano ni Michael ay hindi na isang malayong bangungot. Mayroon na itong mukha. At ang mukhang iyon ay nagmamasid sa bawat galaw ko, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang pagkumpirma na may isang aninong nakasunod sa akin ay nagdulot ng matinding kaba, pero kasabay nito, nagbigay din ito sa amin ng isang kalamangan. Alam na namin kung sino siya. Ngayon ang kailangan naming malaman ay kung paano siya kumikilos at kung paano namin siya maaring unahan. Kailangan namin ng patunay, isang ebidensya, na hindi maitatanggi na siya nga ang inupahan para sa maruming trabaho ni Michael. At sa isip ni Carl, ang pinakamagandang lugar para isagawa ang aming plano ay sa isang lugar kung saan ang mga tao ay abala, maingay at kung saan ang malaking halaga ng pera ay nagpapalipat-lipat, ang kasino ng barko. Ang plano ay simple sa konsepto pero komplikado sa pag-execute. Kailangan kong maging pain, kailangan kong ipakita sa aming tagamasid ang isang imahe ng isang matandang lalaki na madaling mabiktima, isang taong mahina, lasing at walang kamalay-malay sa panganib na nakapaligid sa kanya. Ito ay isang mapanganib na laro, ngunit ito lang ang paraan para mapalabas namin siya sa kanyang lungga. Gabi, pumasok kami sa kasino. Ang ingay mula sa mga slot machines ay nakakabingi. Ang mga ilaw na kumukuti-kutitap mula sa bawat sulok ay nakakahilo. Amoy sigarilyo at mamahaling pabango ang nagsasama sa hangin. Perpekto. Sa gitna ng kaguluhang ito, mas madali para sa amin na isagawa ang aming plano ng hindi napapansin. Naghanap kami ng mesa ng blackjack na medyo malapit sa may rehas na nakatanaw sa mas mababang palapag ng barko. Ito ay isang mahalagang detalye sa aming plano. Nagsimula akong uminom. Hindi naman totoong alak, syempre. Ginger ale lang na may palamuti para magmukhang totoong inumin. Pero ang akto ko, iyon ang pinaghandaan ko. Nagsimula akong magsalita ng medyo malakas, tumawa ng walang dahilan, at ipakitang nananalo ako ng malaki. Naglabas ako ng malaking halaga ng pera, siguro mga 100,000 piso, at ipinatong ito sa mesa na parabang balewala lang sa akin. Ginawa ko ang lahat para makuha ang atensyon hindi lang ng mga tao sa mesa, kundi lalo na ng aming anino. Hindi naman kami nabigo. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita namin siya. Nakatayo malapit sa isang slot machine, nagkukunwaring naglalaro. Pero ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa akin. Lumapit pa siya ng kaunti, sapat lang para marinig ang aking mga sinasabi. Dito na nagsimula ang ikalawang bahagi ng aming pag-arte. "Nako, ang swerte ko ngayong gabi," sabi ko ng malakas, medyo malat ang boses na parang lasing. "Panalo na naman!" Siguro dapat na akong umakyat sa kwarto ko at itago ito bago pa maubos.
Pagkatapos, sinadya kong matumba ng bahagya habang tumatayo na parang nawalan ako ng balanse. Agad naman akong inalalayan ng dealer pero ang aking mga mata ay nakatuon sa tagamasid. Nakita ko ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang mandaragit na nakakita ng kanyang mahinang biktima. Dahan-dahan akong naglakad palayo sa mesa, paikot-ikot na parang tunay na lasing. Si Carl naman ay nasa likuran ko, naglalakad sa kabilang direksyon pero palihim na nakamasid sa bawat galaw ng aming suspek. Alam kong sinusundan niya ako, ramdam ko ang kanyang mga mata sa aking likuran. Pagdating ko malapit sa may rehas, bigla akong huminto. Tumingin ako sa ibaba, sa atrium ng barko at nagkunwaring nahilo. Napakapit ako ng mahigpit sa rehas at sinabi ko sa aking sarili, pero sapat na lakas para marinig ng sino mang malapit, "Nako, ayoko talaga sa matataas na lugar, nakakahilo, lalo na kapag ganitong nakainom ka." Ito ang pain, ito ang impormasyon na gusto naming marinig niya. Ang ideya na ako ay may takot sa matataas na lugar, isang perpektong sangkap para sa isang may aksidente, kung saan ang isang matandang lasing ay aksidenteng nahulog mula sa rehas. Pagkasabi ko noon, dahan-dahan akong umalis at naglakad papunta sa elevator na para bang pupunta na ako sa aking cabin. Ang lalaki gaya ng inaasahan ay hindi sumunod. Sa halip na natili siya sa kanyang pwesto. Nakita ko sa isang salamin ang kanyang ginawa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Dito na pumasok si Carl. Sa gitna ng ingay ng kasino, dumaan siya sa likuran ng lalaki, sapat na lapit para marinig ang pinag-uusapan nito, na para bang nagmamadali siyang pumunta sa banyo. Kahit napabulong lang ang boses ng lalaki, narinig ni Carl ang mga susing salita. Mga salitang nagkumpirma sa lahat ng aming hinala. Oo, lasing na siya. Madali lang to. Mahina, takot sa taas, sa may rehas. Hindi pa ngayon naghihintay ng tamang oras. Sa party, mas magulo. Pagkatapos ng tawag, umalis ang lalaki na parang walang nangyari. Agad na pinuntahan ako ni Carl sa aming tagpuan. Ang kanyang mukha ay seryoso pero may bakas ng tagumpay. Inulit niya sa akin ang bawat salitang kanyang narinig. Tumindig ang aking mga balahibo. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol ng kamatayan. Sa party, mas magulo. Ang tinutukoy niya ay ang Captain's Gala Night, ang pinakamalaking selebrasyon sa buong biyahe. Isang gabi kung saan lahat ay abala, lahat ay nakabihis ng maganda, at lahat ay hindi mag-aakala na sa gitna ng kasiyahan may isang buhay na nakatakdang kunin. Hawak na namin ang patunay. Hindi man ito recording, pero sapat na ang testimonyon ni Carl. Nalaman namin, hindi lang kung sino siya, kundi kung ano ang pangkalahatang plano niya. Ang aming pain ay naging matagumpay. Ngayon kailangan na naming gumawa ng hakbang. Hindi na namin ito kayang dalawa lang. Kailangan na namin ng tulong mula sa pinakamataas na awtoridad sa barkong ito. Kailangan naming makausap ang kapitan, dala ang bigat ng aming natuklasan. Alam namin ni Carl na wala na kaming oras na dapat sayangin. Ang bawat minutong lumilipas ay naglalapit sa amin sa tinatawag na Captain's Gala Night, ang gabing itinakda para sa aking kamatayan. Hindi na ito laro ng pusa at daga sa pagitan naming tatlo. Kailangan na naming isama sa usapan ang mga taong may kapangyarihan at kakayahang pigilan ang nakaambang trahedya. Nagpasya kami na lumapit sa kapitan ng barko. Ang paghingi ng audience sa isang kapitan ng cruise ship ay hindi madali. Ngunit sa tulong ng pagpupumilit ni Carl at sa pagbanggit ng mga salitang seryosong banta sa seguridad ng pasahero, nabigyan kami ng pagkakataong makausap si Captain John Peterson. Ang kanyang opisina ay nasa itaas na bahagi ng barko, isang lugar na tahimik at malayo sa ingay ng mga pasahero. Puno ito ng mga mapa ng karagatan, mga instrumentong pandagat at may malaking bintana na tanaw ang buong karagatan sa unahan. Si Captain Peterson ay isang lalaking nasa mga 50 anyos, matangkad, may matatag na tindig at mga matang nagpapakita ng awtoridad at karanasan. Sa simula, halata ang pagdududa sa kanyang mukha. Sino ba naman kami? Dalawang matandang pasahero na may kwentong parang kinuha sa isang nobela ng misteryo, ngunit habang inilalatag namin ni Carl ang lahat,
mula sa plano ng aking bayaw na si Michael sa pagmamanman ng lalaki hanggang sa aming isinagawang patibong sa kasino at sa mga salitang narinig ni Carl sa telepono, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagdududa, naging seryosong pakikinig ito at sa huli, naging malalim na pag-aalala. Ang pangalan ng lalaki, tanong ng kapitan, ang kanyang boses ay kalmado pero may bigat. Inilarawan namin ang itsura ng suspek, gamit ang manifest ng mga pasahero at ang mga security photos na kinunan sa pag-embark, mabilis na natukoy ng kanyang staff ang pagkakakilanlan ng lalaki. Siya ay naglalakbay mag-isa gamit ang isang peking pangalan at may record ng maliliit na krimen sa ibang bansa. Sa puntong iyon, naniwala na ng tuluyan si Captain Peterson. Ang kwento namin ay hindi na isang katang-isip. Ito ay isang tunay na banta sa buhay ng isang pasahero sa ilalim ng kanyang pamamahala. Hindi natin hahayaang mangyari ito sa aking barko, deklara ng kapitan. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang kaligtasan ng bawat isang pasahero ay aking pananagutan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malaking ginhawa. Hindi na kami nag-iisa, mayroon na kaming isang makapangyarihang kakampi. Ipinatawag agad ni Captain Peterson ang kanyang hepe ng seguridad, isang dating pulis na may malawak na karanasan. Sa loob ng opisina ng kapitan, kaming apat ay bumuo ng isang detalyadong plano. Hindi na namin basta pipigilan ang krimen. Huhulihin namin sila sa akto. Kailangan namin ng matibay na ebidensya para maipakulong hindi lang ang bayarang mamamatay tao, kundi pati na rin si Michael ang utak sa likod ng lahat. Ang plano ay nakasentro sa aking cabin. Ito ang magiging entablado para sa aming huling patibong. Sa araw ng gala night, ang aking cabin ay magiging parang isang pugad ng gagamba, naghihintay sa kanyang biktima. Inutusan ng hepe ng seguridad ang kanyang mga tauhan na mag-install ng mga hidden camera sa loob ng aking kwarto. Maliliit na kamera na halos hindi mo mapapansin, itinago sa mga smoke detector, sa orasan sa tabi ng kama at maging sa palamuti sa dingding. Ang mga kamera na ito ay magbo-broadcast ng live feed sa isang command center na pansamantalang itatayo sa katabing kwarto kung saan magmamanman ang security team. Ang gagawin ko raw, ayon sa plano, ay ang magpatuloy sa aking normal na routine sa gabi ng party. Kailangan kong magpakita sa gala, maging masaya, makipag-usap sa ibang tao, at ipakita sa aming suspek na ako ay nag-iisa at walang kamalay-malay. Pagkatapos ng isang oras o dalawa, pabalik ako sa aking cabin, pero hindi ako talaga papasok. Magkukunwari lang akong pumasok at isasara ang pinto. Sa katotohanan, didiretso ako sa katabing kwarto kung saan nandoon si Carl at ang security team. Mula doon sa pamamagitan ng mga monitor, panonoorin namin ang lahat ng mangyayari. Ang mga security personnel na nakapaligid sa aking cabin ay hindi magiging unipormado. Sila ay magpapanggap na mga pasahero na naglalakad-lakad sa hallway o mga staff na naglilinis. Sila ay magiging mga anino handang kumilos sa hudyat ng kanilang hepe. Habang inilalatag nila ang bawat detalye mula sa anggulo ng mga kamera hanggang sa timing ng kanilang pagpasok sa kwarto, hindi ko maiwasang mamangha sa kanilang profesionalismo. Ang takot na nararamdaman ko ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang kapanatagan. Alam kong nasa mabuting mga kamay ako. Ang plano ay perpekto. Ang aking cabin, ang lugar kung saan inaasahan ng aking kalaban na magiging libingan ko, ay siya mismong magiging bitag para sa kanya. Kailangan na lang naming hintayin ang gabi ng Captain's Gala Night, ang gabi kung saan ang lahat ay magtatapos. Dumating ang gabi ng Captain's Gala Night. Ang buong barko ay tila nagliwanag. Ang mga tao ay nakabihis ng kanilang pinakamagagandang damit, mga lalaking naka-Amerikana at mga babaeng naka-eleganteng bestida. May malakas na tugtugin mula sa isang live band at ang hangin ay puno ng amoy ng masasarap na pagkain at mamahaling pabango. Isang perpektong gabi para sa selebrasyon. Ngunit para sa akin, ang bawat ngiti at bawat tunog ng tagay ay may kasamang bigat. Sa likod ng lahat ng kislap at kasiyahan, may isang madilim na plano na nakatakdang maganap. Ginampanan ko ang aking papel ng buong husay. Nakipag-usap ako sa ibang mga pasahero, ngumiti at nagkunwaring nag-e-enjoy sa gabi.
Sa isang sulok ng aking paningin, nakita ko siya. Ang aming tagamasid. Nakatayo siya malapit sa bar, umiinom ng mag-isa, pero ang kanyang mga mata ay hindi nawawala sa akin. Naghihintay siya, nag-aabang. Pagkalipas ng halos 2 oras, tulad ng napagplanuhan, nagsimula na akong magpaalam sa mga kausap ko. Sinabi kong, medyo pagod na ako at kailangan ko ng magpahinga. Nakita ko ang isang bahagyang pagbabago sa kilos ng aking anino. Itinayo niya ang kanyang katawan at naging mas alerto. Alam niyang ito na ang simula. Naglakad ako palabas ng grand ballroom at tinahak ang pasilyo papunta sa aking cabin. Ramdam ko ang kanyang pagsunod, may sapat na distansya para hindi maging halata. Bawat hakbang ko ay mabigat. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Ito na. Pagdating ko sa tapat ng pinto ng aking cabin, kinuha ko ang aking keycard at ipinasok ito. Bumukas ang pinto. Sumulyap ako sa likuran ko sa pasilyo at nakita ko siyang naglalakad papalayo na para bang may ibang pupuntahan. Pero alam kong isa lang itong palabas. Pumasok ako sa loob at isinara ang pinto ng may kaunting lakas para marinig niya. Ngunit sa halip na manatili sa loob, pinuksan ko agad ang connecting door papunta sa katabing kwarto. Doon, sa dilim, naghihintay si Carl, ang hepe ng seguridad at 2 pa niyang tauhan. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa mga monitor na nagpapakita ng bawat anggulo ng aking silid. Nandiyan na siya sa labas, bulong ng hepe ng seguridad na nakatingin sa monitor na nakakonekta sa isang maliit na kamera sa may peephole. Naghihintay lang siya na maging malinis ang hallway. Ang mga sumunod na minuto ay tila isang kawalang hanggan. Ang tanging maririnig sa silid ay ang aming mga hininga at ang mahinang ugong ng mga kagamitan. At pagkatapos, nakita namin sa monitor, gumalaw ang doorknob ng aking cabin. Dahan-dahan at walang ingay, bumukas ang pinto, pumasok ang lalaki. Mabilis niyang isinara ang pinto sa kanyang likuran. Iglap lang niyang sinuri ang paligid, ang sala, ang banyo. Nang makita niyang walang tao, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang malamig na kasiyahan. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at may katiyakan. Dumiretso siya hindi sa aking kama o sa aking mga gamit. Dumiretso siya sa sliding glass door na patungo sa balkonahe. Ito ang eksenang hinihintay namin. Pinuksan niya ang pinto ng balkonahe at lumabas. Tumingin siya sa ibaba, sa madilim na tubig ng karagatan. Pagkatapos ay sinuri niya ang rehas na para bang kinakalkula ang isang bagay. Malinaw na inihahanda niya ang lugar. Ang plano niya ay itulak ako mula sa balkonahe at sa gitna ng ingay ng party at ng alon, walang sino man ang makakarinig. Magmumukha itong isang aksidente o isang pagpapakamatay. Pumasok na kayo, utos ng hepe ng seguridad sa kanyang radyo. Sa isang iglap, bumukas ng malakas ang pinto ng aking cabin. 4 na security personnel ang mabilis na pumasok, kasunod ang hepe. Ang lalaki sa balkonahe ay nagulat. Sinubukan niyang tumakbo o lumaban, pero wala siyang nagawa. Mabilis siyang napalibutan at napusasan. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng kumpiyansa ay napalitan ng gulat at pagkatalo. Ang pinakamahalagang ebidensya ay nakuha nila mula sa kanya, ang kanyang cellphone. Habang hawak siya ng mga security, binuksan ng isa sa kanila ang telepono. At naroon nga, isang buong thread ng mga text message sa pagitan niya at ng isang numerong nakarehistro sa pangalan ni Michael. Naroon ang mga utos, ang mga detalye ng bayaran na nagkakahalaga ng 5 milyong piso at ang huling mensahe mula kay Michael na ipinadala ilang oras lang ang nakalipas. Gawin mo na ngayong gabi. Siguraduhin mong magmumukhang aksidente. Tapos na. Ang lahat ng ebidensya ay naroon na. Malinaw pa sa sikat ng araw, ang plano ni Michael ay gumuho. Ang kanyang kasabwat ay nahuli sa akto. Sa monitor, pinanood ko ang lahat. Naramdaman ko ang pagkawala ng lahat ng bigat na dinadala ko sa mga nakaraang araw. Ang takot ay napalitan ng napakalaking ginhawa. Lumingon ako kay Carl at nakita ko ang ngiti sa kanyang mga labi. Tinapik niya ang aking balikat.
Sabi ko sa iyo, Robert, Anya, hindi tayo pababayaan. Naging matagumpay ang aming kontraplano. Ang gabi na dapat sana'y maging katapusan ko ay naging gabi ng aming tagumpay. Ang gabing iyon sa barko, sa gitna ng karagatan, ay isang gabing hinding-hindi ko malilimutan. Ito ang gabi kung kailan, sa tulong ng isang tunay na kaibigan at ng mga taong may prinsipyo, nabigyan ko ng hustisya ang isang madilim na balak at nabigyan ng panibagong halaga ang aking buhay. Ang katahimikan sa loob ng cabin ni Antonio pagkatapos ng gabing iyon ay isang katahimikang mabigat. Ang adrenaline ay unti-unti nang nawawala at ang naiiwan ay ang malamig at matigas na katotohanan. Tapos na ang laban sa barko, ngunit ang tunay na digmaan ay ngayon pa lang magsisimula. Sa huling araw ng aming biyahe, habang papalapit na ang barko sa daungan, walang ngiti sa aming mga labi. Mayroon lamang isang pakiramdam ng isang mabigat na tungkuling kailangang tapusin. Pagdating namin sa Maynila, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sinalubong kami ni Detective Reyes at ng mga pulis. Ang lalaking inupahan ni Marco, kasama ang lahat ng ebidensya mula sa barko, ay agad na dinala sa presinto. At sa loob lamang ng ilang oras, dumating ang balita. Si Marco at si Celia ay inaresto sa kanilang sariling bahay. Natagpuan silang nag-iimpake ng kanilang mga gamit, may mga tiket na pala papuntang Canada. Sinusubukan na nilang takasan ang lahat. Ngunit huli na, ang bitag na kanilang inilatag para sa akin ay ang mismong bitag na humuli sa kanila. Ang mga sumunod na buwan ay isang mahabang proseso ng pagharap sa hustisya. Kinailangan kong tumestigo sa korte. Kinailangan kong tumayo doon, sa harap ng lahat, at ikwento ang bawat detalye ng kanilang pagtataksil. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang tingnan ng aking anak sa kabilang panig ng silid. Sinubukan niyang umiyak, sinubukan niyang magmukhang nagsisisi, ngunit ang mga ebidensya, ang mga recording ng aming pag-uusap, ang mga text message, ang testimonya ng lalaking inupahan niya, ay mas malakas kaysa sa anumang peking luha. Sa huli ibinaba ang hatol. 18 taon sa bilangguan para kay Marco, 8 taon para kay Celia. Nang marinig ko ang mga salitang yun mula sa hukom, wala akong naramdamang saya o tagumpay. Ang naramdaman ko ay isang malalim na kalungkutan at pagkatapos isang pakiramdam ng kapayapaan, hustisya, iyon lang. Pagkatapos ng paglilitis, gumawa ako ng mga desisyon para sa aking sarili. Ibinenta ko ang bahay na puno ng mga alaala, kapwa masaya, at ngayon ay masakit. Sa perang iyon, bumili ako ng isang maliit at komportableng apartment sa isang bagong lugar. At sinimulan kong gawin ang isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa, ang mabuhay para sa aking sarili. Nagsimula akong mag-volunteer sa isang lokal na center para sa mga nakatatanda, mga taong nakaranas din ng pang-aabuso o pagpapabaya mula sa kanilang mga pamilya. Ibinahagi ko ang aking kwento at sa bawat pagkakataong ikinukwento ko ito, nakikita ko ang isang pagbabago sa mga mata ng mga nakikinig sa akin. Isang pag-asa, isang paalala na hindi pa huli ang lahat para lumaban. Hindi na ako si Ricardo, ang biktima. Ako si Ricardo, ang nakaligtas. Natagpuan ko ang isang bagong pamilya sa mga kaibigan kong tulad ni Antonio at sa mga taong natutulungan ko. Minsan kapag nag-iisa ako sa aking bagong balkonahe, iniisip ko ang 7 araw na iyon sa dagat. Hindi na bilang isang bangungot, kundi bilang isang pagsilang. Ang pagsilang ng isang bagong ako, isang lalaking natutong ipaglaban ang kanyang buhay at nanalo. Ang aking kwento ay isang patunay na kahit sa pinakamadilim na pagtataksil, ang liwanag ng hustisya at pag-asa ay maaaring matagpuan. At ang lakas, ang tunay na lakas, ay madalas na natatagpuan sa mga sandaling akala natin ay wala na tayong kalaban-laban.